Amen po ba? Pagka sinabing legacy, ay makikita po natin meron po tayong dream. Mahalaga po ang dream o pangarap, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya, at lalo higit para sa paglago ng JCLM Sokol Outreach na balang araw ay magiging church. At kapag ka may dream, lalabas po yung pinag-usapan po natin noong nakaraang topic na ibinahagi ko po sa inyo, yung about purpose. Kapag may dream, ay lalabas po yung purpose ng ating buhay kung paano po natin ito makakamtan. Na yung inilagay sa atin, kaya tayo narito sa mundo, ay meron po tayong purpose. Tama po ba? At yung purpose po na yon, lalabas po yan legacy po na yon. At para po mangyari, ay meron po tayong action. Ano po una? Dream, purpose, and action. At ngayon pong linggo pong ito ay alam ko excited na po kayo sa mensahe ng Diyos, salita ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, excited ka na ba talaga? Excited ka na ba talaga? Handa na ba ang yung plato at saka kutsara, at saka tinidor? Alam nyo po, ang plato po natin ay ang ating notebook, ang ating kutsara at tinidor ay ang ating kamay, at siyempre meron pong ballpen. Tama po ba? Kaya yan po yung mga sa title natin pag-uusapan ay andyan na po. Ano? Discipline is the best legacy. Totoo po yan, talagang napakahalaga po niyang salitang discipline. Yan po tayo hubugin ng Diyos, pagbubutihin ng Diyos, at lahat ng ating mga pangarap, yung dream, yung purpose, magagawa po natin, i-action po natin. Why? Inubog tayo ng Panginoon, the word discipline. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang disciple is from the word discipline. Kaya lahat ng taga-JCLM Sokol Outreach ay willing magpa-disciple. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, disciple ka. Disciple ka. Kapag ka sinabing disciple, sila po yung may mga disiplina at makikita po sa kanilang buhay. Yung tatlo din ibinahagi ko po sa atin, discipline sa oras, sa time, discipline sa treasure, at discipline sa kanilang talent. Tama po ba? Yes. Lahat po yan ay makikita po natin napakahalaga. In all aspect na ating buhay, nais ng Panginoon, tayo po ay disiplinahin niya. Gusto niyo po ba yun? Yes. Para tayo ay mapagpala ng Panginoon. Ano po una? Na bahagi po ng ating pagkatao. Meron po 5 po yan. Unahin po natin sa baba ang ating bulsa. Ano nakalagay sa bulsa? Pera o pinansyal. Yan po tayo ay tinuturuan, hinuhubog ng ating Panginoon kung paano po tayo pagyayamanin. At yung mga hindi disiplinado ay gastador. Tama po ba? Laging bil mo ko niyan. Ha? Tama po ba? Hanggang sa maubusan na. Sabi nga, ang buhay ay hindi basta-basta. Kaya sa financial pa lang, yung salitang discipline, makikita na po sa tao yan. Kapag ka lagi may parcel, alam na. Tama po ba? Tingnan nyo nga po katabi nyo. Kung ano makita, shoot sa basket po yun. Tama po ba? Kaya sa pamilya, kung sila ay gustong mag-iwan ng legacy, sa unang pagkatao pa lang ng isang tao, ang pera po ba mahalaga? Pag hindi, akin na lang. Alam niyo po, mahalaga po sa buhay ng tao yan. Yung pinansyal. Tama po ba? Kaya makikita po natin, the word discipline, sa tahanan pa lang tinuturuan ng mga bata kung paano sila mag-handle ng kanilang pinansyal. Kaya bata pa lang, sabi ng ating Tatay June, turuan na silang mag-tithes and offering sa ating Panginoon. Why? Para i-bless sila ng Panginoon. Bagamat, talaga namang iyon ang biblical principle ng ating Panginoon, the more you give, the more you receive. At ang nagbibigay ay talagang pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya pagka pinansyal na usapan, ngayon, mahirap ka, ngayon namumroblema ka, pero hindi naman habang panahon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi habang panahon. Bakit po? Why? Kasi sabihin niyo po sa katabi niyo, payayamanin ka ni Lord. Kapag natutunan po natin yung ating topic po na yan, pinansyal,
ay hindi na po kayo problema. Matututo po tayong lahat na i-handle ang lahat ng blessing ni Lord sa ating buhay. Ikalawa, yung ating physical. Tama po ba? Hindi lang alam ng maraming tao, pagka ang physical ang pinag-usapan ay dinidisiplina din po ng ating Panginoon yan. Paano po? Kapag ka ikaw ay hindi na nakaranas ng kalusugan, makakaranas ka ng karamdaman, doon mo lang mabibigyan ng importansya ang salitang disiplina. Yung dati mo nakakain, hindi mo na makain. Naranasan ko po na ako'y magkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya nga, yung salitang katakawan ay inaalis po ng mga disciple o mga may disiplina. Tama po ba? Pagka nagutom, ano gagawin? Kakain, pero hindi lamang. Yun po kasi negative na salita eh. Masakit man pakinggan. Sasabihin matakaw ka, di ba? Masiba ka. Pero alam niyo po, sakim ka, yung para bang ayaw na mamigay, na gusto solohin na lang ang pagkain. Pero yung physical niya, hindi niya alam, nagsasuffer na pala si kidney at si liver. At yung mga maling pagkain, na binabawal na magulang sa mga anak, yan si chirya, tigil-tigilan mo na. Yan soft drinks, hinay-hinay lang. Yang matatamis. Tama po ba? Alam niyo po, mahalaga po itong ating pinag-uusapan. Pagka yung salitang disiplina na yan ay nakuha ng mga taga-JC Alam Sokola Outreach, sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka na lubusang mamumroblema. Tama po ba? Ang hirap kaya magkasakit. Tama po ba? Yung financial mo ay dadaloy sa physical mo, sa ospital, sa gamutan. Nakuha niyo po ba? Yun po ang ating physical, dinidisiplina po yan. Hindi lang pinapalo ang katawan pagka nagkakamali ang mga anak. Tama po ba? Nakaranas, sino po? Taas nga po ang kamay, nakaranas ng palo? Bugbog daw eh. Palo lang naman. Iba, kurot, tingot, di ba? Sabunot, at kung ano-ano pa. Pero ngayong araw po na to, ay yung physical po natin na yan, templo po ng Diyos yan. Sabihin niyo po, templo ni Lord yan. Templo ni Lord yan. Hindi itong building, hindi itong house na to o building na to, kundi yung ating katawan ng templo ng Diyos. Tama mo ba? Ang katawan mo, sabihin niyo po sa katabi niyo, ang katawan mo, ingatan mo. Ang kaperahan mo, i-manage mo. Alam niyo na susunod, ating emosyon. Paano ba dinidisiplina ang emosyon? Pagka ikaw ay galit na galit, ano gagawin? Kontrolin mo. Magpigil ka sa sarili mo. Tama po ba? Mahabang pasensya. Hindi agad nananapok, hindi agad nananadyak, hindi agad nanununtok. Tama po ba? Hindi agad nananabunot, hindi agad nangungurot. Alam niyo po, napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan. Alam ko, excited na po kayo sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya lang, intro pa lang po ito. Nasa na po tayo? Nasa emosyon. Kaya marami tayo makikitang tao, kaunting problema lang, ano ang ginagawa? Nagwawala. Nakikipag-away. Tama po ba? Pero sa mga anak ng Diyos na may discipline, at ikaw ay tinawag na anak ng Diyos, lumalabas po ang disiplina. Andun ang pagpipigil sa sarili, andun ang patience, na bunga ng banal na Espiritu Santo, lalo tigit ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kaya makikita natin yung pinansyal, yung ating pisikal, yung ating emosyonal, at sumunod yung ating mental. Hawakan nyo nga po, tapatan nyo po ang inyong brain, ang ating mental. Dinidisiplina din po ng Panginoon niya. Paano po dinidisiplina? Yung mag-isip ka ng mali at hindi tama sa iyong kapwa. Lalo't higit sa iyong sarili na, hindi ko kaya to, wala akong magagawa, mahirap lang talaga ako. Di mo ba? Doon pala sa mentalidad mo, hindi mo na mai-disiplina o may ma-manage, may hirapan po tayo. Babaguhin po ng Panginoon yan dahil didisiplinahin po tayo. Tama po ba? Amen. Kaya, ngayon pong araw po na to, napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Panlima, ito po yung huling pwedeng disiplinahin sa atin ng Panginoon, yung ating spiritual life. Hindi nakikita yan. Pero kita ni Lord kung tayo ay nabubuhay sa relasyon sa ating Panginoon. Ang mga walang relasyon sa Panginoon, ito yung po yan,
spirit. Our spirit may connection and relation sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Tama po ba? Amen. Dama natin ang ating pag-aawitang kanina ng pagpupuri sa Panginoon. Yung man to God, dama ni Lord na mahal natin siya. Tama po ba? Kapag ka spirit, na usapan ng didisiplinahin sa atin ng Panginoon, tayo po ay nagdi-devotion. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung mga walang disiplina, hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos. Sorry to say, masakit man sa kalooban. Ang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos ay walang disiplina sa kanyang spiritual na buhay. Maaaring ang physical na buhay niya, financial, emotional, mental, dinidisiplina niya, pero spiritual, nababali, wala. Nandiyan pa po ba kayo? Nakuha niyo po ba? Pati panalangin, pagka-spiritual na pag-usapan, ito yung intimate relationship natin kay Lord, baka nawawala. Nakakalungkot. Ang mga disiplinadong tao na tinatawag na disipulo o mga anak ng Diyos, hindi na salitang born again, kundi may relasyon kay Lord, spiritual na buhay, devotion o Bible reading, at prayer, at yung worship na ginawa po natin kanina, makikita po yan sa mga tao na may relasyon sa ating Panginoon. Yung wala, makikita po natin, baliwala ang lahat ng kanilang spiritual na buhay. At magkakaroon sila ng spiritual na buhay, kaya lang galing sa kabila. Galit, puot, inggit, selos, yan po ang kanilang spiritual na buhay na dapat ibagin, alisin ng ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya yung mga disiplina sa spiritual, by March, kung gusto po talaga natin ma-disiplina tayo sa spiritual, magkakaroon po tayo ng live class, training. Ito po yung matinding pandisiplina spiritual, lalagong spiritual, na kung saan mag-under po tayo ng schooling and training. Dito po sa JCLM Sokol Outreach, yung mga hindi po nakatapos ng schooling, anumang stage na schooling mo, I recommend, I suggest, mag-sit-in po kayo sa live class. Why? Para ma-recall nyo po yung mga pinag-aralan nyo po sa nakaraan at hindi po masayang. Kung Destiny 3 ka man, i-disregard na po natin yon. Destiny 1 o ano man. Ang mahalaga po, mag-humble po tayo sa Panginoon na kailangan natin si Lord para madisiplina po tayo. Lahat po ng training, ng schooling, ay lalabas po ang disiplina po dyan. Kahit ang mga kapulisan po natin, dumaan sa training niya. Mga armed forces po natin, dumaan po sa training niya. At yung magagaling na tao katulad ni Pacquiao, dumaan po sa training. Nandiyan pa po kayo? Amen. Ngayon pong umaga pong ito, binigay ng salita ng Panginoon, dahil sa title po na yan, sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 30, sa talatang 13 hanggang 18, ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po dyan, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Verse 14, manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Anak, matutuwa ako kung lalabas kang matalino. Next. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Next. Verse 17. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, bagkus igalang mo si Yahweh habang ikaw ay nabubuhay. Last verse. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ulitin ko po yan. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Tayo po'y sumandalihin mo ko, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Abba, Father, you are the source of everything ng aming buhay. Ngayong araw po na ito ay espesyal para sa iyo, O Diyos. Mag-espesyal din po sa amin ang araw na ito na ikaw ay aming kasama, nakakaniig ayon sa iyong salita, ayon sa iyong pangako, na dalawa higit pa nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan.
Kaya naman salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong himala na mararanasan po namin sa lugar na ito. At minsan pa, patunayan niyo po sa inyong mga anak na ito na yung temang Legacy Year 2025 ay mangyayari kung kami ay mangangarap at malalaman namin yung great purpose mo sa aming buhat ay gagawin po namin kung ano man ang mga legacy na aming naiiwan sa aming pamilya, sa aming kapwa, at sa komunidad kung saan kami naroon at sa bansang Pilipinas. Kaya naman salamat po, O Diyos. Pagbigay po kayo sa amin ng sign kung paano po namin ito may sasagawa. Salamat po, O Diyos. Alam po namin ano man ang gawa at tangka ng kaaway na Satanas, sinasansala niyo po ito at itinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, at hindi siya makakapaminsala sa aming buhay, kundi makakamta namin ang iyong masaganang pagpapala. Kaya naman salamat sa iyong mga salita na nahayag, nabasa sa aming kalagitnaan. Magkatawan tao ito sa aming buhay upang ang aming pangarap ay matupad. At yung aming purpose ng aming buhay ng pagkalikha mo ay aming maisagawa. Salamat po sa iyong parangal, papurit ko salamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ngayong excited na po tayo, mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Tuturuan po tayo kung paano po talaga tayo lalabas na talagang matured, nag-grow at talagang maayos ang pagkatao. Sabi po dun sa una, na kung paano tayo magkakaroon ng disiplina. Sa verse 13, sabi doon, disiplinahin ang mga bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Verse 14, manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Ang ganda, di po ba? Sabi po doon sa una, punishment. Parang ang sakit, no po? Punishment. Totoo po ba nagkakaroon ng disiplina pagka may punishment? Totoo po yan. Ang mga bata nga po, sa totoo lang, nagkakaroon ng takot sa magulang pagka pinapalo. Takot sila na paluin. Tama po ba? Kaya yung mga nakaranas ng palo, sila po yung mga disiplinado. Why? Kasi sabi sa kasabihan ng mga matatanda, ang anak na di paluin, sino nakakaalam? Si Brother Benji lang po ba may kaalam ng kasabihan to? Taas nga po ang kamay. Wala ata talaga. Ako lang. Ang anak na di paluin, magulang ang paluluhain. Ay, buti naman na-recall ng mga taga-sukol. May nakakaalam din pala. Alam niyo po, ako po bata pa, tanda ko na po yan. Hindi ko po malilimutan. Kaya yung aking mga anak ay dumaan po sa palo. Siyempre, may edad po sila, nagmamature po sila. Saan daw bagay ang pamalo? Doon sa matanda? Hindi po, doon sa mga bata. Why? Kasi ang isang sanga, hindi mo na kayang hutukin yan, hubugin yan, pagka ito ay lang. Matigas na daw ulo. Matigas na. Hindi mo na kaya siyang hutukin kung saan mo gusto hubugin siya. Nakuha niyo po ba? Totoo po ba yung ating pinag-uusapan? Kaya lang masakit po yan. Punishment. Kaya lang kung diyan naman matututo, bakit hindi? Tama po ba? May sabi ko nga po, financial pa lang. Dapat ang bata natuturuan. At kung paano aalagaan ang kanilang physical, imamanage ang kanilang emosyonal, ang kanilang mental, at lalo tigit ang kanilang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, ang kanilang spiritual, ay napakahalaga. Hindi lang sa bata, kundi lalo sa tumatanda. Tama po ba? Kasi po, kailangan po ng tao ang lahat ng bagay po na ito. Kung hindi po natin maimamanage ang ating dream, yung ating purpose, at hindi din natin maimamanage yung ating mga galaw at paggawa. Kaya naman tinuturuan tayo ng Panginoon, ipinapaala-ala, anak, may pamalo ako. Ayon sa salita ng Diyos, kapag tayo pinapalo ng Diyos, tayo ay kanyang mahal. Amen po ba? Amen. Ang anak na di paluin, hindi mahal ng magulang. Mga anak, sila pa po ba kayo? Pinapalo po ba kayo? Be proud. Nanay, tatay, salamat po. Love mo ko. Umiyak pa yun. Tama po ba? Ako, maraming luha ang inabot sa palo at tumitingin ako sa langit. Hindi ko maintindihan ang pagdisiplina ng aking ama. Lord, bakit pa ako nabuhay sa mundong ito?
Tumatakbo ako palayo sa aming bahay. At nasubukan ko na maglalayas na po sana ako. Ewan ko kung ngayon ko lang po na-testify ito. At hinabol ako ni Inang dahil ako'y palayo na. Patakbo sa aking ama na hinahabol ako ng pamalo. Alam niyo po kasi ang pamalo ng mga matatanda po noon, kung saan ka abutin, bahala ka. Mata mo lang walang latay. Buhok mo lang walang palo. Dahil mahirap patama. Alam niyo po, ay talagang matinding disiplina ang hinabol ko sa akin. Hindi po biro. Kaya naman, laking pasalamat ko sa aking magulang kasi noon hindi ko naintindihan bakit may pamalo. Pero habang ako'y umiidad at talagang nagmamature ang aking kaisipan, nagpapasalamat ako sa Panginoon, napalo po ako. Kasi kung hindi po ako nakaranas ng pagdisiplina ng pamalo ng magulang, baka hindi po tayo nagpangipangita. Maaaring nasaksak na ako sa kanto, sa inuman, o kung saan man ako dinadala ng mundong ito. Pero andun ang pag-iingat ng Panginoon, kaya nagkita-kita po tayo. Pwede po, palakpakan po natin ang Diyos sa ngayon. Kayo po, ganun din po ang nakikita ko po sa inyo na ginawa ng Panginoon. Dinidisiplina po tayo sa pamamagitan ng punishment. Pamalo po ay napakagandang panghubog ng ating pagkatao. Kaya, yung batas na ginawa ng isang mambabatas, nakakalungkot mang isipin, na mas binigyan ng power ang bata kaysa sa kanyang magulang. Kawawa si magulang. Mai-mistake, sumbong lang ng anak, ay pwede nang makulong ang magulang. Di ba ba? Pwede ma-abuse ng mga anak. Sabi nga, isusumbong kita sa pulis, ay tinatakot pa ang magulang ngayon. Kahit ang mga teacher, takot na sa estudyante. Samantalang nung time ko, may pingot, may eraser na lumilipad, may yantok na pamalo sa ulo. Ganun katindi ang disiplina ng mga guro po noon. Pero ngayon, pag matigas ang ulo ng estudyante, may isip na lang at masasabi ng guro, bahala ka sa buhay mo. Masasabi na lang ng magulang sa matigas na ulong anak, bahala ka sa buhay mo. Buntot mo, hilang mo. Ikaw ang magsasuffer sa kalalabasan ng buhay mo. Kaya lang, makakalungkot, di ko ba? Kaya sa mga taga-JCLM School Outreach, ipinapakita ng Panginoon ngayon, anak, kaya kita dinidisiplina. Saan tayo dinidisiplina? Sa lahat ng 5 sa introduction na yon, sa pinansyal, sa pisikal, sa emosyonal, sa mental, at sa spiritual lalo. Tama po ba? Makikita po natin kaya wala kang pera. Lord, salamat po, dinidisiplina niyo po ako. Bukas, alam ko, maglalamig kape. Lord, bukas, alam ko, may laman na to. Tama po ba? Hindi hahayaan naman ng Panginoon na pag natuto tayo, hindi hahayaan na manatili tayo sa wala, kundi tayo ay magkakaroon. Paano po ba yan? Sabi po doon, una, hindi mapapahama. Tama po ba? Kasi natuto ang bata, hindi yan mapapahama. Why? Sa tahanan pa lang, nagkaroon na siya ng disiplina. Matatandaan niya yung salita ng kanyang ina. Kasi pag ang bata, hindi nadaan sa salita, sa pamalo na, ang sunod doon, yung punishment na tinatawag. Di mo ba? Ang discipline po kasi, una, salita. Parang tinitingnan ng magulang ng teacher kung kaya mo pang kuhanin sa salita. At minsan nga, sa tingin Tama po ba? Tingin pa lang, alam na ng bata, huwag mong gagawin yan. Tingin pa lang po yun. Kung may hawak ka ng pamalo, di lalo na, titikman mo to. Hindi ko ba? Makikita po natin, sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, tandaan po natin, meron din Diyos na nakatingin po sa atin kung tama pa yung ating ginagawa o hindi. Kaya lang naman may punishment dahil nagkakamali po ang tao. Tama po ba? At ang ayaw na ayaw ng Panginoon, kaya tayo pinapalo,
ay ayaw niya tayong mapahamak. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kaya ka napalo, ay ayaw kang mapahamak ni Lord at ng magulang mo. Naintindihan mo ba? Pahabol na po yun. Eh kaya lang, kung matatapos ang mensahe pong ito at hindi pa rin maunawaan, sayang naman. Para hindi tayo mapahamak. Kasi ayaw ni Lord na ang dulo ng ating buhay ay hindi lang sa ospital, sa kulungan, ay lalo't higit ayaw ni Lord sa impyerno tayo mapunta. Amen po ba? Amen. Ang gusto ni Lord, makapiling niya tayo sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Kaya ang mindset natin ay kingdom of God. Tama po ba? Hindi tayo mapahamak. Ang lahat na mapapahamak saan pupunta? Alam na. Di ba? Hindi na kailangang i-memorize siya. Kaya makikita po natin, kaya may punishment kahit tayo mga magulang, ayaw natin mapahamak ang ating mga anak. Tama po ba, mga magulang? Kaya nga ang binabanggit lagi natin, pag anak, pag-aalis ka, magpaalam ka. Pag hindi ka nagpaalam, ano mangyayari? Dapa, may palo ka. Eh buti ang mga magulang, sanay pang mangaral sasalitaan lang muna. O, wag mo nang ulitin. Tama po ba mga magulang o palo agad? May salita muna, di po ba? O, warning. Pag inulit mo pa, tatamaan ka na. Naintindihan niyo po ba mensahe ng Panginoon? Amen. Siguro wala na maghihirap ng mga taga-JCL at saka Outreach pag natapos ang mensahe. Sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak, madali na. Kaya nga, ibinigay sa akin ni Lord to kasi ako nahihirapan pa rin ng disiplina ng mga anak. Aminado ako sa inyo. Pero, sa abot ng aking makakaya, ipakikita ko kay Lord na yung kanilang pinansyal, pisikal, emosyonal, mental, at spiritual na buhay nila ay mahubog ng ating Panginoon. Kaya Bible reading pa lang, prayer nila, worship, ay talagang masinsinan kong itinuturo sa kanila na ang relasyon sa Panginoon ay napakahalaga. Nandiyan pa po ba kayo? Tuloy po natin. Sabi po doon, hindi lang sila mapapahamak, sabi doon, kundi maliligtas. Di ba ang sarap? Hindi ka na nangangamba. Na ako nga, si Sister Lali, takot na takot turuan magmotor, yung dalawa kong anak na lalaki. Pero marunong na po sila. Saglit ko lang tinuruan. Bakit po ako hindi nangangamba? Kasi alam ko, disiplinado sila. Kaya yung mga hindi disiplinado magmotor, ang tawag sa kanila, kamote riders. Kaya lagi silang bumabangga, napapahamak, nadidisgrasya. Kasi nga po, yung salitang disiplina ay nawawala sa kanilang buhay. Andiyan po ba kayo? Kaya lang naman nagkakaroon ng commotion, talagang nagkakaroon ng panggaan sa kalsada, ang nawawala ay yung salitang disiplina. Kaya sila nag-aaway-away, ang nawawala ay salitang disiplina. At marami na po ako experience dyan. Natutukan pa po ako ng baril, buti hindi tinutok. Ganun po katindi. Kaya makikita mo, hindi na lang po ako mimik, nanalangin na lang po ako, Lord. Katapusan ko na ba? Ay, pero hindi pa po pala. Yan po ang mangyayari. Gusto niyo po ba yan? Amen. Hindi masarap ng disiplinahin. Kaysa sa hindi. Kaya kawawa yung mga batang hindi disiplinado Makikita po yan. Pag ang bata lumabas sa tahanan, kita na kung disiplinado o hindi. Ako ba? Sabihin ng teacher, kanino ka bang anak? Ba't ba ang ingay-ingay mo? Ba't ba ang gulo-gulo mo? Pag bumisita na doon sa tahanan, mapagtatanto ng teacher, kaya pala. Palapit pa lang siya doon sa bahay, yung nanay, automatic, parang Armalite. Walang control. Ay, tutuloy na sana yung teacher, pero nagdalawang isip. Pero lakas loob pa rin siya, ipapalo up niya yung estudyante niya. Bakit? 1 linggo na hindi napasok. Tama po ba?
Kaya makikita po natin, napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. At ang mga taga-JCLM Sokol Outreach ay number 1 na dinidisiplina ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng ating na-experience sa nakaraan is the part of discipline ng ating Panginoon. Yan po yun. At sasabihin natin ngayon, thank you Lord, nakaranas ako ng pagmamahal mo. Hindi lang disiplina ating makikita. Amen po ba? Amen. Yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi why? Ayan hindi ka mapapahama kundi bagkus maliligtas ka. Sino ayaw dyan? Saan ka man pumunta, alam mo, safe ka. Safe ka. Yung talagang payapa ang iyong kalooban na meron kang Diyos na kasama araw-araw. Hindi ka lang sumasawsaw sa presensya ng Diyos, kundi ang presensya ng Diyos ay kasama mo araw-araw. Tama po ba? At malalayo ka pa sa tukso at kapahamakan. Yung ganun po mabuti ang Diyos. Kaya kung solve na po kayo sa unang yan, punta po tayo sa ikalawa. Handa na po ba kayo? Amen. Sa ikalawa, sabi po doon sa verse 15 and 16, sabi doon, Anak, matutuwa ako kung lalabas kang matalino. Wow! Tingnan nyo nga po katabi nyo. Matalino ka, sabi nyo po. Verse 16, sabi doon, makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Diba? Proud sa'yo ang magulang mo. Tanungin nyo nga po, nanay, tatay, ang anak nyo, proud ka ba sa akin bilang magulang mo? Ano sagot? Opo daw. Parang di naman. Ikalawa, sabi po doon, lalabas ang may disiplinang wise man and wise woman. Babae at lalaki na anak ng Diyos ay magiging matalino. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya doon sa una, pag naalaala mo yung pamalo ng magulang mo at pamalo ng Diyos, malalayo ka sa kapahamakan, kundi ligtas ka. Pero yung mga matigas ang ulo at hindi nakikinig sa pangaral at hindi nadama ang sakit at kirot ng pamalo at wala siyang maalaalang disiplina, ito yung mga napapahamak. Tama po ba? Kasi sila ay lumaking spoiled at talagang lumaki sila sa laki sa layaw, sa luho, na hindi nila naranasan yung pagdidisiplina. Yun ang mga kawawang bata. Sila ay mga mahihina at sila ay hindi nag-grow, nagmamature. Kundi, makita natin yung mga disiplinadong tao, sila yung lumalaban sa buhay. Tingnan nyo nga po katabi nyo kung palaban na yan. Ay talagang nadisiplina ni Lord yan. Hindi na siya baby na iiyak, hindi na siya bata na uuha kapag may problema. Tama po ba? Na naagawan lang ng candy ay nagsusumbong sa magulang. Naagawan lang ng laruan ay talagang pati magulang nagiging bata. Bakit nagiging bata magulang? Tanungin niyo po ako, 1, 2, 3. Kasi sila na yung nag-aaway. Magulang sa magulang, hindi na yung anak. Hindi na nakuhang tanungin ng mga bata. Nakapanood na po ba kayo ng senaryo na yun? Yes. Ang ina, bata lang nag-aaway. Ngayon, magulang na. Tama po ba? Pero mga taga-JCLM Sokol Outreach, hindi na gano'n. Kasi matured na sila. Sino madaling disiplinahin? Yung kapwa o sarili? Kapwa. Sarili. Depende, no? Depende sa atin. Pero, usually, mas mahirap disiplinahin, baguhin ang kapwa. Ang sarili mo kasi ikaw magdidisiplina. Tama po ba? Kung gusto mo magbago o hindi, nasa Diyos ang awa, nasa iyo ang pagdidisiplina. Tama po ba? Si Lord given ang pagdidisiplina, kaya lang ikaw, anak, gusto kitang matuto, gusto kitang pagyamanin, gusto kitang baguhin, pero may decision ka, may free will ka. Si Lord, napakabuti. Hindi niya tayo nilikhang parang robot na sususian ka. Ito lang sasabihin mo, ha? Hindi pwedeng magkamali, ha? Para naman tayong AI robot na yan, ha? Kung ano yung program doon, yun na lang. Gusto niyo po ba noon? Tayo malaya.
nai-express natin sa Panginoon ang ating pagmamahal, ang ating pagpupuri. Kaya yung mga hindi disiplinado, hindi nila mai-express sa Panginoon ang kanilang pagmamahal. Tama po ba? Kaya naman, sa araw po na to, papaano po yan? Sabi doon, una, ay, para maging matalino, sabi po dyan, makakatuwaan. Ay, totoo po ba na yung mga anak na matatalino, tuwan-tuwa? Nakita ko Sabi ng teacher, kasi yung anak ko kasama sa honor yung sa line-up ng mga magagaling na estudyante. Ang paalaala ng teacher, habang pumipirma ako doon sa card ng bata, pwede niyo pong picturean, pero huwag pong pakipost sa social media. Pero, sabi ko sa anak ko, ba't itong mga to nakapost? Pwede naman pala. Secret lang siguro. May secret mo ba sa social media? Araw wala Makakatuwaan. Kaya yung magulang, asar na asar bagot na bagot sa mga anak na, umbi. Sakit ng salita, no? Pero may magulang na nagsasalita na, ang tagot. Pinipigil ko lang. Kasi negative Pero pwede naman sabihin, anak, kahit bio na yun, kahit tanga yun, ang talino mo. Bakit po? Kasi ang salita ng magulang ay may kapangyarihan. Amen. Naniniwala po ba kayo? Ang dila ay yung salita ng Diyos magkabila talim niya. May power siya. Pwede magbago ng buhay at pwede magpasama ng buhay. Kaya ingat-ingat po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ingat-ingat din. Sa inyong sasabihin. Nakakatuwa niyo po ba ang inyong mga anak? Aba, pagka naguhugas na ng pinggan niya, di po wala nakakatuwa? Pero yung 100 salita mo na, anak, hugasan mo pinggan. Kayo na sumagot Ako, dudugtong mo ba sana yun Tay, wait lang. Mamaya na. Ginagawa pa ako assignment Assignment daw pero games pa rin. Ay, nakakatuwa sa mensahe na to. Nakakatuwaan. O sila natutuwa sa magulang. Binaw po wala tayo. Di mo ba? Yung mga disiplinadong bata, nakakatuwaan. Hindi lang sanay maghugas ng pinggan, naglalaba na yan, naglilinis na ng bahay. Pero tayo mga magulang, huwag tayong magsawa na ituro sa kanila. Tama po ba? Kasi nakikita naman nila sa atin yung ating ginagawa. Unless hindi nakikita. Yung pagpapakita natin, pag-model natin sa kanila, pagtuturo natin sa kanila, hindi man nila sinusunod ngayon, maalaala nila yan pagka sila ay magulang nila. Yun nga nakakalungkot minsan. Kung kailang wala na, doon nila na-appreciate yung halaga ng legacy ng kanilang magulang. Kaya lang, late na ang lahat ng bata. Tama po ba? Nakakalungkot mang isipin. Pero yung anak na bata pa lang masunuri na, talagang lumalabas na yung kanyang katalinuhan, tuwan-tuwa magulang Proud na proud ang kanyang magulang na kung saan hindi man sabihin, ina-appreciate yung kanilang kabutihan na kung saan minsan may regalo pang cellphone. Minsan binibigyan sila ng pera. Di mo ba? At kung ano yung kanilang kahilingan, pinaglalaanan ng kanilang magulang. Ay kasi, yung salitang nakatuwaan sila ng kanilang magulang. Di po ba? Kahit naman saan tayo dali ng Panginoon Kung tayo nagtatrabaho, pag tayo nakatuwaan ng ating manager, ng ating boss, at ng kung sino pa man, di po ba? May reward. Mayroong blessing. Pero sa mga taong opposite niya na hindi nakakatuwaan, na kinaasaran, yung blessing hindi nila makamtan. Ako niyo po ba? Kaya malaki po ang impact ng salitang disiplina sa mga anak ng Diyos. Ulitin ko po, the word disciple is from the word discipline. Kaya kapag ang mga anak ng Diyos ay hindi disciple, sabihin niyo po sa katabi niyo, kulang ka ba? Sa disiplina. Kasi, ang nagpapadisciple, sila po yung willing magkaroon ng disiplina. Yan po ang totoo.
Kaya nga ang ating Panginoon Kristo na bumaba dito sa lupa, wala siyang ibang purpose and goal kundi mag-disciple ng 12. At marami pang tao na na-impluensyahan ng kanyang discipleship. The word discipleship means discipline. Kasi ang nawala sa tao ay ang disiplina. From Adam and Eve, generation by generation, ay napolyut ang disiplina, ang salitang disiplina. Kaya nga pasama ang tao, nawala ang disiplina sa buhay ng tao. Pero salamat sa ating Panginoon, nang subuhin niya ang kanyang bugtong na anak na Panginoon Kristo, nagkaroon ng pag-asa ang tao para yung salitang disiplina ay talagang maibalik sa buhay ng tao. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya yung punishment ay tinanggap ng ating Panginoon Kristo para ipakita sa madlang people na itong aking tinatanggap na mga palo, hagupit, ay makita mula sa aking paa na ipinako ay hindi ka nahakbang at dadaan pa sa mga makadilim at makasalanang buhay. Tama po ba? Disiplina. Kaya yung paa po natin ay kasama sa pinagbayaran ng ating Panginoon at ang kanyang mga kamay. Yung mga maling gawi ng ating mga kamay ay pinagbayaran ng ating Panginoon Kristo na didisiplina ang ating mga gawa. Tama po ba? Ang ating ulo, yung koronang tinik, yung mga maling kaisipan ay dinidisiplina na maunawaan po natin. Kaya naranasan ng ating Panginoon Kristo ang koronang tinik na ang haba ay didos na tumusok sa kanyang bungbunan, halos umabot sa utak. Alam niyo po, lalabas siyang makakatuwa tayo ng Panginoon pag naalaala natin ang isipin natin ay mga makadiyos na bagay. At hindi malalaswang bagay at marunong bagay na papasok sa ating isipan. Wala nang pagsiselos, wala nang inggit, wala nang pagbubuga. Tama po ba? Amen. Kung saan pinayaran ng ating Panginoon Kristo 2,000 taon na kalimitas. Ang pako sa paa, ang pako sa kamay, may pinagbayaran ko yung ating mga gawi sa buhay na hindi disiplina. At yung tusok sa kanyang tagiliran na tumagos halos sa kanyang puso. Yung laman ng puso mo, baka may galit, selos, inggit, puhot, inaalis ng ating Panginoon. At ang ipinapalit ay pagpipigil sa sarili at pasensyang mahaba na kung saan nakakatuwa. Tama po ba? Yan po ang kabutihan ng ating Panginoon na kung saan yung punishment na dapat tayo ang tumanggap, pero ang Panginoon sa Kristo ang tumanggap para sa ikaliligtas natin at ang maraming tao. Kaya lang nakakalungkot, minsan ayaw maniwala ng tao. Ipinapahayag na natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, pero parang binabalwala. Karunungan. Pero tayo ng mga anak ng Diyos, sabi diyan, tayo ay binigyan ng karunungan, babae o lalaki ka man, sabi doon, nakakatuwa na ang iyong buhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nakakatuwa na ang iyong buhay. Hindi lang magulang ang malulugod sa anak, kundi ang iyong kapwa at ang Diyos ay malulugod na sa ating buhay. Nakakatuwaan ka. Pangalawa, sabi doon, maipagmamalaki. Di ba? Proud. Si Lord, sabi kay Job, sabi kay Satan, nakita mo ba si Job? Na anak ko at lingkod ko. Siya ay walang katulad. Imagine, ang Diyos ang nagmamalaki kay Satan sa buhay ni Job. Ay, imagine niyo po ba kung tayo ang ipinagmamalaki ni Lord kay Satan? Walang katulad yan. Walang kapares. Yan ay nabubuhay ng malinis at walang kapintasan. Kaya lang, tatanungin natin, Lord, bakit ko kailan ako lumalapit sa iyo, nagko-commit sa iyo, pero parang baliktad yung nangyayari sa akin. Dati may pera ako, parang wala. Dati wala akong karamdaman, parang ngayon, may karamdaman ako. Dati, wala naman ako inanakit, sama ng loob. Parang ayos lang. At yung aking isipan, parang payapa lang nakaraan.
Pero kung kailan ako nakikipagrelasyon sa iyo, tanungin niyo po ako, bakit po? Bakit po? Kasi, dati akbay-akbay ka ni Satan. Tama po ba? Hindi kanya pinapakialaman. Pero nung magtangka kang makipagrelasyon sa ating Panginoon Kristo, gigil na gigil ang kaawa. Sabi niya sa kanya, mga demonyito at demonyita. Yun, sasamba yun. Bigyan niya siya ng malaking problema. Andiyan pa po ba kayo? Amen. In general na po yun, kung anong problema ang naranasan po natin. Pero ang lahat ng problema ay pampatalino, pampalusog, pampataba. Lahat ng problema, sabihin niyo po, fertilizer yan. Tama po ba? Kasi, ang isang puno, pag walang fertilizer, hindi mamumunga. Tama po ba? Kaya nga, bago mamunga ang isang puno, dapat ma-absorb niya yung lahat ng nutrients sa lupa. Ando ng tubig, ando ng talagang sustansya para siya ay mamunga. Ang bunga ay bunga na lamang ng sustansya na nakuha ng puno. Tama po ba? Kaya yung puno na hindi namumunga, kulang ang kanyang fertilizer. Ano ginagawa ng may-ari? Pinuputulan, pinuprune. Yung pagpuprune na yan, it's a part ng ating paglago. Andiyan pa po ba kayo? At lahat po yan ay mauwi sa salitang problem o punishment. Yan ang sumatotal niya. Kaya nga na makita ng ating Panginoong Kristo, yung isang puno, walang bunga. Ano po yung puno na yun? Igos. Kala ko si Kamoro eh. Igos. Ang hatol niya doon sa tagapag-alaga, putulin mo na yan. Symbolize na wala na. Wala nang kwenta, walang halaga. Pero sabi ng tagapag-alaga, Lord, bigyan niyo naman po ng panahon. I-cultivate ko po yung lupa. At pagbalik niyo po, at wala pa rin bunga, hindi mo na po putulin. Tingnan niyo po katabi mo. Dapat pagbunga ka, sabihin niyo po. Pag hindi ka nagbunga, alam mo na. Nakuha niyo po ba? Pero si Lord, dahil tumalino ka, nagbubunga ka, hindi ka lang tuwan-tuwa sa iyo si Lord, kundi may pagmamalaki ka. Kaya yung mga cell leader dyan, huwag kayong malungkot. Huwag kayong mabagot sa resulta ng ginagawa niyo. Lugod ka lugod sa inyo ang Panginoon sa pagtsatsaga niyo. Amen po ba? At makikita natin, mararamdaman natin na tayo ay makakatuwaan ni Lord at ipagmamalaki po tayo. At yung mga self-member na ipinagkatiwala sa atin, sila din nagsasabi balang araw. Brother Emo, Nanay Henry, salamat po sa inyo, pinagtsagaan niyo po kami. Di mo ba? At salamat sa ating pastor, na talaga matyaga, masipag, na talaga nagdi-disciple ng maraming kaluluwa. Kasi ang main purpose po na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay talagang tayo ay mga ambassador. Sabihin niyo po, ambassador ka. Ambassador ka. Ano ginagawa ng ambassador? Nag-i-issue ng passport, hindi papuntang Amerika, kundi papuntang langit. Tama po ba? Talungin niyo po katabi niyo, may passport ka na ba? Passport ka na. Hindi, pero dapat, nakahanda na. Kasi baka dumating yung flight, hindi ka makasakay, hahanapin ng Oo naman, passport. Ano tawag doon sa airport ng mga nangaharang doon? Hindi. Yung mga parang police doon na sa immigration doon. Na talaga. Hinahanap yung kanilang ticket, yung kanilang passport. Tatanungin ka doon, interviewin ka, bakit ka pupunta sa ganung bansa? Parang imagine niyo na po yung papuntang langit. Parang ganun po yun. Diba ang sarap? Pagka si Lord,
nakatuwaan ka at naipagbalik ka kay Satan, ang kasunod niya, blessing. Maniwala po kayo. Iyan na po yung mga nakikita po natin. Why the word discipline is very important in our life. Kaya mga magulang, huwag po kayo mapagod, manghinawa, na idisiplina ang mga anak. Balang araw, makikita nyo yung fruit ng inyong pagtsatsaga na yung salitang disiplina na inyong ginawa. Malay nyo, yung mga batang yan ay lumabas na talagang magagaling at mahuhusay na tao. Hindi naman pwedeng hindi nila kayo maampunan ng kanilang blessing. Tama po ba? Unless hindi nga na disiplina, bahala ka dyan, nanay ka. Bahala ka dyan, tatay ka. Mangisay ka dyan. Pero hindi naman po gano'n, hindi po ba? Lahat ng anak na nakaranas ng disiplina sa kanilang magulang, sanay tumanaw sa kanilang pinanggalingan. Dahil ang kasabihan na naman ng mga matatanda, ang hindi lumingon, totoo po yan. Tama po ba? Alam niyo po, napaka-abuti po ng Panginoon. Pangatlo, sabi po dun sa verse 17 and 18, sabi po dun, huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Ano daw po? Bagkus, igalang mo si Yahweh habang ikaw ay nabubuhay. Tama po ba? Sa 18, kung magkagayon, ay gaganda ang iyong buhay. Sarap, no? Pangatlo, sabi niya, best future. Diba? Sino kaayaw? According to Jeremiah 29:11, alam ni Lord yung magandang future. Hindi siya natutulog. Gising siya, nakikita niya ang lahat ng iyong ginagawa. Mula pagkagising sa umaga, hanggang sa darating na naman ng hapon, matutulog ka at siya buong magdamag, nakabantay siya sa iyong buhay. Sabihin niyo po, nakabantay si Lord sa iyong buhay. Nakatingin si Lord sa iyong buhay. Akala mo lang wala, pero nandyan siya. In any moment ng iyong buhay. Akala mo lang wala, pero nandyan siya. Ano man ang iyong nararanasan sa buhay. Malungkot ka man o masaya, tagumpay ka man o bigo, andyan si Lord para sa iyo. Tama po ba? Una, sabi po doon, ang ginagawa ng may magandang kinabukasan na tao o ng anak ng Diyos, una, ang ginagawa niya, iginagalang niya si Lord. Tama po ba? Una ay iginagalang niya si Lord. Pakibaba po. Padalanas. Igalang ang Diyos. Yan po ang ginagawa niya. Yan ang ginagawa ng may magandang future ang Diyos. Yung lahat ng walang respeto at pag-honor sa Diyos, papunta po sila sa kawalan, sa kapahamakan. Akita po naman natin yung history ng Amerika po ba yun? Yung nagkaroon ng wildfire, ng tsunami. Wala na silang paggalang sa Diyos. Wala na silang pag-honor o pag-respect sa ating Panginoon. Godless nga sila. Mahirap ang tao pag walang relasyon sa Diyos. Nawawala po yan. At kung papaano po natin ginagalang ang Diyos, at tututunan po natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi po ba? Na kung paano how to respect our God. Na how to honor God. Na talagang andyan yan. At itong ating pagsamba sa ating Panginoon ay isang pagpapakita na iginagalang natin ang Diyos. Yung ating pag-worship kay Lord, that is our relationship, respect natin sa Panginoon. E lalo na pag ibinibigay natin yung ating treasure, every time na tayo sumasamba sa ating Panginoon, na talaga yung paggalang natin kay Lord ay nandoon. Na yung paggalang na alam natin na nagmula naman kay Lord ang lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng Abba Father is, God is our source. God is source of everything. Kaya makikita po natin, inire-respect po natin. Kaya tayo narito ay binabalik natin sa Panginoon ang hindi lang mga bagay na dapat nasa Kanya, kundi hinahanap ng Diyos ang salita po niya. Anak, aalin ko kayamanan mo kung wala ka namang paggalang. Magkakagawa lang tayo niyan kung tayo ay nasa Panginoon. Tama po ba? Na tinatawag na disciple, uulitin ko po at pinabalik-balikan ko, the word disciple is from the word discipline. Kaya nga lahat ng papasok sa JCLM Sokol Outreach, ang tingin dito ay disciple.
The word disciple means leaders. Tingnan niyo po katabi niyo, leader ka. Kasi ang mga leader, sila po ang may discipline. Tama po ba? Nagdidisiplina sila sa oras, sa talent, sa treasure po nila. At makikita po natin napakabuti ng ating Panginoon. Yan po, magagawa na po natin yan. Kasi nakaranas tayo ng punishment. Tama po ba? Yes. At sa pamagitan ng punishment, ginawa tayong matalino. Tingnan niyo po ulit katabi niyo, matalino na. Wow. Thank you Lord, may matalino akong katabi. Hindi mo ba? Kasi, ang mga taong gumagalang sa Diyos, yan yung matatalino. Hindi mo ba? Yung lahat ng mga pulis ay talagang walang respeto sa Panginoon. Yun po ang truth. Kaya nga, makikita natin sila dyan sa pasuri-suri nila at nasa kadiliman. Yun po ang nangyayari. At binabaliwala ang Diyos. Pangalawa, yun ang mapakaganda lalo. Gaganda ang iyong buhay. Sino po ba ayaw nyo sa best future? Kaya nga sa Panginoon, sa una lang parang bubugbugin ka ng bubugbugin ni Satan dyan eh. Laging parang gusto kang pabagsakin. Sa una lang naman, tinatamaan ang bida. Amen po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, bida ka. Bida ka. Diba? Si Lord, yung camera sa kalangitan, naka-focus sa'yo. Ikaw ang pinaka-leading man and leading lady. Leading ka. Ikaw ang bida. Kaya nga, gaganda ang iyong buhay. Lahat, kahit si Job naman eh, una, bugbog sarado siya. Wala lahat ng kayamanan niya, lahat nung pinapersecute siya ng asawa niya, at yung mga anak niya nagkandamatay. Pero in the end, dahil siya ay may disiplina, faithful siya kay Lord, at talagang sumusunod sa Diyos, may takot kay Lord, ginagalang niya ang Panginoon, yung salitang gaganda ang buhay, ibinalik sa kanya. Amen po ba? Amen. Ganon din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Darating na ang ganda ng buhay. Darating na ang ganda ng buhay. Kaya lang parating na, bigla ka na namang tumalikod ka na naman. Ando ka na sa way. Kaya lang, kung babaguhin mo na naman ang takbo ng buhay mo, sayang naman. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sayang naman. Sayang. Nakuha niyo po ba? Amen. Paano po tayo sa disiplina ng Panginoon? Ano una? Punishment. Ano, pagka tayo nakaranas ng punishment, ano mangyayari? Hindi mapapanis. Hindi maliligtas. Magiging matalinaw, tama po ba? Yung major point nila. Mahirap eh, pagkalilahan natin. Una? Pangalawa? Wise man. Pangatlo? Best future. Kung kayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Nais ni Lord makita po sa atin. Pagpasalamat po natin. At ang konklusyon po natin, sabi sa Kawikaan, chapter 23, verse 23 hanggang 24. Sige po, Brother Aris, pakibasa. Pwede po ba sabay-sabay po natin basahin? Naisulat nyo na po ba? Bibilang po ako ng 1, 2, 3. Naisulat nyo na po ba? 1, 2, 3, go. Hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag mong pabayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay higit ng kagalakan. Ipinamalaki ng ama ang anak na matalino. Di po ba? Gawin po natin po yan. Ano sabi doon sa verse 23? Hanapin mo ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Lord. Nagpakilala si Jesus Christ sa John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Tama po ba? At sabi doon, pahalagahan mo ang mga ito, huwag mo pababayaang mawala. Ano daw huwag pababayaang mawala? Yung katotohanan, kaalaman, at unawa. Kaya nga tayo nagiging matalino eh. Ulitin natin, para magkatawan lupa o magkatawan tao sa atin, sabihin niyo po sa katabi niyo, matalino ka talaga. Matalino ka talaga. Si Satan lang magsasabi sa ating BO-BO tayo. Hindi po totoo yun, siya lang ang BO-BO. Huwag tayo pumayag. Tama po ba? Lahat ng anak ng Diyos, matalino.
At sabi diyan, ang ama ng taong matuwid ay tihib ng kagalakan. Sino ama? Ang amang nasa langit. Kaya nga proud siya, sabi ng mga water baptism si Jesus Christ, sa ating Panginoon sa Kristo. Anong tinig na lumabas? After ng Holy Spirit ay bumaba sa kanya, ito ang aking anak na kinalulugdan. Kaya, tuwan-tuwa ang ating amang nasa langit. Ang ating amang nasa katawan lupa, ang ating tatay, tuwan-tuwa din niya pagka tayo ay matatalino anak. Ano ba sabi? Ipinagmamalaki ng ama ang anak ng matalino. Paano natin tayo magiging matalino? Hanapin ang katotohanan. Basic, para mahanap natin ang katotohanan. Balik tayo sa basic. Bible reading, o devotion, prayer, worship, at pag-attend ng gawain katulad. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang mawawala sa lahat ng gawain ng Panginoon. Tama po ba? Kasi every time na may cell group, doon lumalabas ang katotohanan. Ginagamit ang anak ng Diyos, ang disciple ng Diyos, para ibigay ang katotohanan, ang kaalaman, at ang unawa. Tama po ba? At every time na may ginagamit ang Diyos na mensahero niya, pinalalabas ang katotohanan, ang kaalaman, at unawa. Tama po ba? At mentoring man yan, conference man yan, o saan man tayo dumadalo pag may lumalabas na katotohanan. Katotohanan means the word of God. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po mga kapatid, itong ating pinag-usapan. Financially. Ano sunod? Physically. Emotionally. Mentally. Spiritually. Aayusin ang ating pagkakas. Binabaliktad kasi ng tao eh. Pero dapat, according to Matthew 6:33, tama po natin hindi dapat unahin to. Ito, kundi ito po ang unahin. According to Matthew 6:33, sabi po doon, tatapwat ang aking lakasan niyo po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Datapwat, unahin muna ninyo aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang. Gusto niyo ba idagdag ni Lord? Kung ano man ang kulang sa inyo? O sabihin niyo po sa katabi niyo, unahin mo muna si Lord. Tapos, mamuhay ka ng may katotohanan. Tama po ba? Ang katotohanan kasi, maraming nami-misinterpret ng tao. Kala nila yung sinabing righteous, holy. Given na po yun. Talagang si Lord ay banal. Pero ang tao, sasabihin niya, hindi naman ako holy, hindi naman ako righteous. Tama naman. Pero ang nais ng Diyos, bago idagdag sa'yo yung mga blessing niya, yung sinasabing righteousness doon, ay ito po yung mga God's law, God's principles, na kung saan dapat sundin po ng tao. Tama po ba? Kaya lang nadidiskaril yung promise ni Lord na idadagdag sa iyo yung mga wala sa iyo. Yung lahat ng bagay na sinasabi mo yun. Financially, physically, emotionally, lahat po yun, spiritually. Hindi mo naman talaga nasusunod yung God's principle, yung God's law. Na kapag sinabi sa iyo, anak, sambahin mo ako sa espiritu at katotohanan. Pero yung iba, nakikita ni Lord. Kaya gagawin po natin sa JCLM Sokol Outreach, pagka sinabing worship, ano ginagawa? Talagang may tulog, may galaw. Sabihin niyo po, may tulog, may galaw. Hindi po natin babaguhin yun. Yung pagsamba natin ay sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi late. Nasa tamang oras. Kasi disiplinado ka, tama? Matalino ka. Susundin natin ang God's law, God's principle. Pag worship kay Lord, talagang may galaw.
May tunog, kumakanta ka talaga at pumapalakpak ka. Tama po ba? Kaya may tunog. Pero pagka parang tuod ka lang, wow, karapat dapat sa blessing ni Lord. Eh, Diyos yung ating sinasamba. Nakukuha niyo po ba? Amen. At yung ating mga gawain po dito, lalo sa panalangin po natin, eh talagang yung panalangin po natin, hindi nakakaabot sa kisame lang, kundi sa langit. At yung salita ng Diyos, talagang mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Tama po ba? Yan po yung mga God's principle and God's law na sinasabi ng Panginoon, bago mo makamtan yung pangako niyang lahat ng bagay ay pawang darating. Hindi lang i-memorize sa Matthew 6:33. Na sabi sa Joshua 1:8, God's principle yun God's law. Basahin mo ang aklat na yun araw at gabi. Eh kung tatanungin ka ni Lord, anak, i-memorize ka na ba sa salita ko? Tanungin nyo nga po sa katabi nyo, i-memorize ka na ba sa salita ng Diyos? Eh paano wala? Paano ibibigay sa inyo ni Lord yung nararapat para doon? Nakuha niyo po ba? Ngayon, nakuha po natin lahat. Unahin po muna natin yung God's principle and God principles and God's law. At hindi magdadalawang isip. Sabi ko nga, lagi natin bigyan ng katuwiran ng Diyos para tayo ay pagpalain. Tama po ba? Amen. Bigyan natin ng katuwiran ng Diyos para tayo pahabain ang buhay. Amen po ba? Amen. At bigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo ay lalo makaranas ng maayos. Alam niyo po mga kapatid, sa salitang disiplina ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon.